Yes, Mike. Mike 1. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test mic. Okay. Una sir ha. Tayo. So, kasi tayo dun sa next topic natin. Identifiers. Okay. No, itong identifiers ito. Identifier is a generic term, no? Tinatawag natin. Ginagamit natin sa variables, function, or structures. Ito yung pangalan. Okay? Names ng mga items na ginagamit natin sa loob ng ating code. So, kita ko sa screen. Ang halimbawa nito. Okay? Dito tayo sa Arduino Edge. So, kapag nag-define tayo ng variables, okay? So, identifier yon. Isang halimbawa ng identifier, variable. Example, okay? Mag-declare ako ng isang integer na pangalan ng identifier is number 1. Okay, mag-assign ako ng value 10. Kikita nyo sa script ng sketch. So, ito yung identifier, okay? Maraming klaseng identifier, okay? Ito identifier din to kasi ito function ito. Pero built-in identifier to. Built-in to sa sketch. Built-in ito sa sketch. Itong setup tsaka yung loop, okay? Function siya. Kasi meron siyang block statement, okay? Nag-start siya from open brace and then nag-end siya sa open brace. Statement ito, okay? Now, itong void, okay, kung mapapansin nyo, isang klase ng data type to na hindi to nagre-return ng value. As in null. Hindi siya zero, null, empty. Okay? By the way, no, kung nakikita nyo sa background, yung kung nakita nyo sa background, balik ko na ito. Ayan yung KGR natin. A2C. So, isi-share ko to sa GitHub. So, para pwede nyo testing. Next, variables, functions, or structures. Structures, yun yung mga tawag dito. Pag meron kasing isang klase ng variables na para siyang arrays. Okay? Struct ang itsura ang structure niya. Start siya from like this, no? Yung pangalan. Verify natin yung ako formatted.
ganito ang magiging itsura niya. So, itong single name na to, ito, naka-reserve to. Nakita nyo nag-color orange siya. So, hindi natin pwedeng gamitin to. So, reserve keyword. Ito yung iba. Okay. So, pwede ito mag-hold ng any value. So, okay. Verify ko muna ito. Matagal na ako hindi nakagawa ng struct. Mamaya pag-aralan natin yan. Try lang natin. Okay. So, ito function ito. Okay. Built-in function. Merong user-defined na function. User-defined means ginawa natin na function. Example, gawa ko ng isang function. Okay. Yung function na gagawin ko, hindi siya nagre-return ng value. Mag-display lang siya. So, say my name. Rin siyang parameter. Here, print my name. Ito, isang halimbawa ito ng function. Na ang identifier name niya, okay, is display my name. Short lang. Kasi mamaya mag-code tayo. So, user define na function, user define na variables, okay, built-in function, okay, loop, tsaka yung setup. Hindi mawawala to. Sketch. Sunod tayo sa topic. Sunod na topic naman tayo. Terminator. Kung nakikita ninyo, no, statement terminator, ano siya? Kung babalikan natin yung sketch natin, mapapansin ninyo, no, kada line na matatapos natin, meron siyang semicolon. Okay, ano ibig sabihin nito? Kapag na-complete na natin yung logic ng line of code, ine-terminate na natin yan. Okay? Binibigyan natin ng instruction yung program na okay, yung the whole sentence complete na siya. Okay? Complete na yung logic niya, and okay? Next to the next logic o next line. Okay? Proceed to the next line o proceed to the next line. So ito, isang logic ito, isang statement ito. Okay? So ibig sabihin ito, meron tayo isang variable, dineclare natin sa your data type, then naglagay tayo ng value. Nag-assign tayo. Value of 10. Now, na wala naman natin comment. Kante ito, naglalagay tayo ng comment sa sketch natin. Madali natin maintindihan. Ano ang paggamit ng comment? Example. Kung lagyan ito, function ko. Para saan siya? Okay? This function will be my name. Okay? So ito, parang ano mo lang, helper mo lang. Para kasi kapag tumagal, dumami na yung code natin, hindi kagad natin ma-recall yan. Madalas, makakalimutan natin kung paano natin ginawa yan. Kung lalagyan natin siya ng reminder, comment, madali natin siya ma-recall. Madali natin siya maintindihan. Ito habit na maglagay tayo ng comment sa mga code natin. Madali natin siyang maintindihan. Madaling maintindihan, not only for us, for those who will receive your code also. Halimbawa, i-share nyo itong code ninyo sa ibang tao. Kawawa naman yung makaka-receive ng code mo. Kung halimbawa, comment, kailangan niya pang intindihin, isabihin pa yung logic ng program na maintindihan. Pero kung nalagyan natin ng comment, mabilis niyang maintindihan at kung meron ng code, madali niyang troubleshoot. Ganon din yung madali natin ating code kung meron tayong comment. Comment means yung
lalagyan natin ng tag para sa line of code na yun, ang ganong information. Proceed tayo sa keyword. Key keywords, okay, redefine reserved word used in programming that have a special meaning. Yun yung mga nagkukulay orange, okay? Pero yan, makikita naman yan sa website, okay? Kung ano yung mga naka-reserve na keywords sa C language. Try natin i-search sa C language. Type ata. Okay. Ano ibig sabihin nito? So, kung mapapansin nyo, no? Itong auto, break, case, car, do, default, continue. Itong mga reserved keyword na to, hindi natin to pwede gamitin sa code natin as personal variables. Okay. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ito sa code natin, pero hindi natin pwede i-modify kasi may reserve function ito. So, halimbawa, no, create ako ng isang variable, okay, integer, auto. I-try muna. Mag-create ako. Yan muna natin para walang error. Let's see. Okay, wala tayong error. So natin walang error. Now, test natin, okay, kung ano magiging resulta kapag gumamit tayo ng variables na naka-reserve na. Okay? Gamit tayo ng pangalan na auto. I-assign natin siya as integer. Tingnan natin kung magra-run yung wala nakikita, no? Okay. Ulitin ko na lang. Auto, break, case, okay. Ito yung hindi ko napansin. Okay. Ito yung mga reserved keywords. Okay. Reserved keywords. Okay, na hindi natin pwede gamitin sa variables natin kasi naka-reserve na to, may sarili na siyang function. Okay. So, testingin natin. For example, mag-create ako ng isang variable na ang pangalan auto. Kunyari nagkamali ako. Okay. But since itong auto, okay, is a reserved keyword, kasi ma-confirm natin yan dito eh. Okay. Naka-declare na yan eh. Okay. Tingnan natin kung magra-run siya. Okay, nag-error siya. Multiple types in one declaration. One type na rin ito, auto. Okay. Data type to eh. So, pwede kang gumamit ng capital A, okay? Pansinin ninyo, ang reserved keyword, lahat sila puro small caps. Okay? Puro small caps. Sorry, hindi ko kasi nakita. Okay. Integer. Okay? Nagbago lang tayo ng isang letter. Okay? Naging capital lang siya. Tignan natin. Gagana ba? Tinanggap niya. So, sa C language, case sensitive lahat. Okay? So, may iba lang ng isang letter, iba na yan.
Okay? Magkaiba na sila. They are treated different. So ito, tanggap to. Okay? I-accept to ng program as user-defined. User-defined, yun yung atin. Tayo nag-define. Okay? Pero yung gagamit ka na naka-reserve. Tapos i-run mo, mag-error yan. So, ma-verify mo yan. Meron kasi, ito kasi mga IDE, no? Yung Integrated Development Environment. Tulad nitong Arduino IDE. Meron siyang features na kinukulayan niya kagad ng Word kung naka-reserve siya. Okay, so at least meron ka ng hint. Meron tayo kagad hint, no, na reserve key. Okay. Baguhin mo lang yung isang letter. Gawin mo capital. So, mapapansin niyo na lahat ng linya dito na merong statement, okay, iba yung block, no? So, mapapansin mo itong braces, no? Wala siyang semicolon. Okay, yung function hindi nilalagyan ng semicolon. Okay? Itong function block. Yan nilalagyan. Ilang line logical statement. Ayan, nag-run siya, tinanggap siya. Bakit? Kasi hindi na siya katulad parehas ng case na. So ito malinaw to, no? So kung halimbawa nag-error ang program ninyo, verify nyo rin kung ang variables na ginamit ninyo o yung dinefine ninyo na name sa function ninyo ay naka-reserve na. Okay. Dito muna dito sa sensitive yung C language. Pangalawa, lahat ng mga keywords, reserved keywords, nasa lower case. So yun yung rule of thumb. Okay, rules naman for naming identifiers. Okay, ito yung sabi ng syntax. Sinusunod, parang grammar. Okay, the identifier can have letters. Okay, both upper and lowercase letters. Digits and underscore. Yan lang ang tatanggapin, sir. Walang special characters. Maliban sa underscores. Okay? Pero kapag napangalan kayo, kailangan letters palagi ang mauna. Hindi ka pwede mag-create ng variables na numero lang o mauna ang numero bago. For example, mag-create ako ng variable 1 auto. Tingnan natin kung tatanggapin niya. Kasi ang rules sa pag-define ng variables, supposedly dapat letters mo. Hindi pwede mauna ang numero. Kita ninyo, unqualified. So, hindi pwede mauna ang numero kapag nag-define kayo ng variables. Kita ninyo yung auto, lowercase siya. Though, no? Supposedly dapat yan. Pero hindi, naging user-defined siya, dinugtungan siya. Hindi siya exacto. Test natin ngayon. Tinanggap siya. So, ibig sabihin valid. Valid ito na variable name or identity. No? Cannot use keywords as identifier. Katulad niya ng napag-usapan natin. There is no rule on how long the identifier can be. Okay. Kahit gaano kahaba na identifier name ang gamitin nyo, walang problema. Pero obviously, wala namang gagawa no. Una-una, mahirap i-maintain yun. Malawa, meron siyang complication. You may run into problem. Very slow. I-limit lang natin. Limit lang natin ang name ng identifier natin. Identifier means name ng function, definition, or variable. And 31 cut. Alphanumeric yun.
plus the underscore. Now, sa underscore, no, ito naman na yung case. Yan yung may, balik ako dito sa, tatlo yung minention alphanumeric, underscore. Pwede kang gumamit ng underscore. Nasa unahan siya. Tanggap siya. Ibig sabihin, ang hindi lang tatanggapin na ilagay siya sa unahan ng identifier name natin ay yung numeric value. Let's put now sa mga operators naman tayo. Arithmetic operators. Okay? Arithmetic operator performs mathematical operations, divisions, numerical values. Okay. Ito kasi yung mga halimbawa ng arithmetic operators. Arithmetic operators. Hindi tayo pasok dito. Ito lang yan. Dito tayo sa set. Gawa tayo ng bagong variable. I-add natin yung value nila. Here. Num1. Here. 2. Now, gawa po tayo ng isang variables na mag-hold ng result niya. Here din siya. So, ano yung mga operators? Arithmetic operators. Ang sa mga sumusunod. Asterisk as for multiplication. Division. Modulus. Hindi demo tayo. Ano ibig sabihin? Experience gumamit ito. Modulus yung symbol ng percent sign, no? Plus sign, tsaka yung sample tayo. Ang gagawin natin, gamitin natin yung addition operator. Ano natin gagawin? Addition operator. Addition operator. Add natin yung dalawang variables na gawa natin. 2. Ano yung isa sa rule kapag nag-create tayo ng logic statement? Pagtapos na yung logic statement natin, i-terminate natin ng semicolon para malaman ng compiler natin na then nag-end yung logic, then you proceed to the next logic. Next is now, nag-add tayo. Okay? Tanong, no? Yung result niya, saan pupunta? Kailangan i-assign din natin. Gamit tayo ng equal or. Then, iba to natin dito. Okay. So, ang mangyayari ito, si num1 tsaka si num2, okay? Yung total niya, pasok dapat kay result. So, i-verify natin yan kung tama. Paano natin i-display yung value? Gawa muna ako ng
total sum ng 1. Okay. Ano ang ilalagay natin dito? Result. Okay, mga sir. So, i-compile natin ngayon. Tingnan natin sa serial monitor. Tama ba? Yung value, okay, tanggalin ko tong timestamp. Hindi nakakagulo. So, the total sum of num1 and num2 is 30. Tama ba? Okay. 10, 20, 30. Now, kasi tayo sa sunod na operator, minus. Minus natin. Run naman natin ngayon. Okay. Nag-negative 10 siya. Bakit? Kasi ang 20 ang num2 natin is higher than the num1. Okay? Kung i-reverse natin 'yan, mag-positive ang value niyan. So, take note, no? Make sure malaman natin kung alin yung nagtitake ng precedence. Okay? Statement ng subtraction. Okay? So, kung halimbawa nagtataka kayo, bakit ganun ang value lumalabas sa sensor ko? After mag-compute ako, negative yung lumalabas. Verify ninyo. Okay? Baka mali yung arrangement ng subtraction. So, try natin i-run ulit. Tingnan natin yung makakuha tayong positive value. Yeah. Then, let's proceed. Yung asterisk. Run natin. Mabilisan lang sir, no? Marami tayong gagawin niya. 200. So, tama siya. 10 times 20. Wala siyang order, no? Kahit alin mauna lang dyan. Yung subtraction lang ang importante, yung order. Tamang order. Tama yung division natin. Now, let's go with the division. Sa division, ganun din. So, yung subtraction tsaka yung division, verify natin yung order niya. Yung dapat yung i-divide. Yung pang-divide. Yung numerate. Ganun din naman. Ganun din sa... Okay. Try natin to. So, since mataas naman yung... Okay, it's 2. Tama siya. Now, babalik ta rin ko to. Okay? Focus lang yung attention dito sa data type na ginamit natin. No? Integer ito. Whole number ang kinukuha lang niya. So, kung halimbawa itong num2, babalik ta rin natin. Gawin natin. Okay? Yung 10, yung 20, yung gagamitin pa, diba? So, alam na natin kung ano yung magiging resulta nito eh. 0.5 to eh. Pero lalabas ba 0.5? Tingnan natin. Bakit 0 ang lumabas? Sino makakasagot nun? Sir. Binigyan ko na kayo ng hint.
PM lang sa chatroom sir ha. Sino yung nakakalam bakit 0 yung lumabas. Sir Einstein, may idea ka? Bakit 0 yung lumabas sir? Okay. Okay, exactly. No? Ulitin ko no, ang integer wala siyang floating value. Okay? Yung float lang na data type. So, naalala nyo nung okay. Okay? Nung nakaraan, meron tayong data type na ginamit, float. Okay? Yung float, yan yung may decimal value siya. Okay? Kung yung result, okay, ginamit natin, float, kukunin niya pati yung decimal value. Okay? Pero, take note, no? Mas malaki yung nakukonsume na memory nito kumpara sa integer. Palibasa, pati ang decimal point, kinukuha niya. So, mas malaki yung range ng float. Irara natin ngayon, tingnan natin kung makuha niya yung the whole complete number. Oops. 0, 0. 0, 0. Initialize natin siya. Gawa tayo ng dami na number. Gawa lang ako ng dami. Para magkaroon lang ng idea yung computer, format ang natin utak. Okay. Try natin ito. Gamit tayo ng isang type ng print. Makikita nyo may bagong type ng print. Now, the question is, labas ba ito sa serial? Explain ko sa inyo kung ang printf ay isang klase ng reserved keyword sa C language, okay, na nagpiprint din siya. So, kung i-research ninyo, no, maraming way para mag-print sa C language. Kaya napaka-flexible itong programming lang. Gamit tayo ng isang print, identifier at yung printf. Try natin kung ito. One lang. Lumalabas. Ito pa.
Full number ang may tayo ng precision. Nung meron ang result, bakit hindi siya tinanggap? Hindi natin nangyari ko rin. Full number and float. Ang ibig sabihin kasi ng mga sir, no? Itong percent sign, okay, this represent, okay, na this is a data type, okay, yung ilalagay natin dito. For example, no? Bigyan ko ng idea kung ano itong ginagawa. So you can add multiple data types or multiple variables dito. Magkakadikit sila. Okay? For example, ito integer. Okay? So ibig sabihin, mag-add ka ng isang integer dito. For example, gamit tayo na num1. Okay? So, kung napapansin niyo, okay, ang ibig sabihin nito, binibigyan natin ng instruction si printf na mag-print ka ng, okay, yung maunang numero after ng comma, okay, maunang variables, okay, treat it as float, okay, then yung susunod na variables, treat it as integer naman, okay. Supposedly dapat mag-display ito ng float value, okay. Not sure ito ng library display niya value na yan. Lumabas yung 2, ito siya eh, so hindi lumalabas print okay, Arduino kasi ito eh. Punta tayo sa Doodle kanina na online, okay, si compiler niyo na dito tayo mag-compile. Maraming klaseng try natin itong Doodle. Ito, C language na to, guys, no? Ito, nakikita ninyo, no? Ang built-in function naman sa C language, okay, ay yung main function. Okay, pansinin niyo, no? Kung actually reverse yung ano natin eh, study program natin, no?
Possibly, kung na-expose tayo muna sa C language, ang unang supposedly na familiarize tayo na function ay yung main function. Okay? Kung sa sketch ng Arduino, ang built-in function ay yung setup function tsaka yung loop function. Sa original na C language, okay, ang built-in na function naman ay yung main. Okay? Main function. Okay, so know the difference guys. No? Hindi tayo magre-return ng value, so yan, pinalitan ko yan ng void. Okay. So ulitin ko lang yun. No? Integer num1 okay, so printf, mapapansin nyo may dollar, may percent sign na naman siya, no? Okay, pero this time, okay, mag-divide tayo kasi gusto natin makuha yung decimal value. So importante ito, no? Makita niyo pa gawin para time kapag nag-start na kayo mag-coding, maalala niyo ito para natin troubleshoot tayo, okay? Sinolve yung issue nito. Integer siya, tingnan natin siya as integer. Tingnan natin kung ano yung resulta. Okay, ang result makita nyo dito sa baba, no? Ito yung execute button. So kung tama na yung coding natin, okay, yun naman yung result hindi pa naka-declare. Declare muna natin error ito. Okay, i-declare muna natin siya as integer. Wala siyang value. Dito natin muna siya i-initialize. Okay, pagdating dito may initialize na siya. So dapat po yan. Okay, nag-error siya. Nasabi conflicting types or result. Conflicting types. Ay teka, dalawa yung declaration natin. Okay. So non-zero. Okay lang to. Ito ignore nyo lang to, no? Ito lang yung return value, okay? Ito yung value niya, 0 na naman. Kita natin ng F. Tira natin ulit. True pa rin siya. Ulit lang guys ha. Kalimutan. May nakalimutan. Sir. Result ng ruta. Okay, nag-assign tayo ng value. Okay, direkta na sa result. Hindi muna natin ginamit yung formula. Okay. Kuha niya. Tanggalin natin itong precision parameter. Okay, nakuha pa rin siya. Gawin natin butal. Okay, nakita nyo guys, no? Okay, terminate ko siya dito. Then, inoment ko. Okay, so, ibig sabihin, pabasahin ng program, ito lang. After nito, wala na. Kasi ito, i-ignore natin ng program. Try natin ngayon.
i-run itong formula. Solve. 6 ng 1. Pass muna tayo dyan sila. Balikan natin yan maya. Tingin ko lang ano yung ubos oras natin dyan. Okay. Okay. Proceed tayo dito sa modulus. Okay. Okay. Modulus. Modulus natin. Integer yan eh. So ano ibig sabihin ng modulus? Try natin kung ano lalabas. Okay. So 10. Ang namuha natin 10. So different technique naman ito, no? Sa halip na gamit pa ako ng container, no? Variables, pwede ko i-direct rito yung formula. Gawin natin 2. Ng 1. Hindi na ako gumamit ng result sir, no? Diniretso ko na rito sa serial print line. Okay, yung calculation. Num1, gamit tayo ng modulus. Num2, anong value ng num1? 10. Value ng num2, 20. Okay. Magiging natin. 0. Okay. Bakit 0? Try natin. Lagyan natin ng butal. 23. Okay, 3. So, napansin niyo anong ginagawa ng modulus? May napansin ka, Sir Einstein, Sir Jerry? Anong ginagawa ng modulus? Kinukuha lang niya yung nag-start siya sa R eh. Sa division, diba? Kapag nag-divide tayo, merong maiiwan na butal. Kapag nag-divide ka, so yun yung tinatawag na remainder. Okay? Kung halimbawa, yung 20 dinivide natin sa 10, okay? Sakto yun. Tawag ito, 20 divided 10 is equals to 2. Okay? So, wala siyang butal. Kaya 0 yung lumabas. Okay? Nanguna. Okay? Kasi 20 divided 10 is 2. Wala siyang decimal place. Could be the same reason also kung bakit walang lumalabas ang decimal. Ang lumalabas ang decimal doon sa division natin. Okay, teka, basahin natin yung sa division. Ano naman yan? Hindi siya nag-display ng decimal point, hindi natin dito. Wala rin. Okay. So, meaning to say, kaya siguro may modulus kasi hindi na kailangan. Nakapag-display ako ng float eh, value eh. Teka. Ito, float value ito eh. Kaya natin gamitin ito kapag display tayo. Tanggapin.
3 digit to decimal place. Ito natin sa this is a conversion, okay, ng digit to string, okay, float value. Yung float value ay convert siya into string. Try natin kung mag-work to. Easy. Ang ng library. Declare niyan. Nandiyan pa kayo? Baka mga ano na, mga tulog na. Nakatulog na ba? Dito pa? Okay. Hindi naman boring ha, hindi naman. Okay pa. Na-absorb pa sir, na-absorb pa. Okay. Na-absorb naman sir ha. Na kukuha nyo naman, no? Kapag may tanong, no, i-ano nyo lang, i-clarify nyo lang. Kasi troubleshooting din tayo at the same time eh. Actually live ito actually ginagawa natin. Hanggat maaari kasi yung masyadong simulated yung ano natin, lecture. Okay? Gusto ko ano siya, ano ba? Hindi siya ano, scripted. On the spot tayo, okay? Impromptu yung ano natin eh. So, kung may encounter tayong error, okay, take it for granted. Take a chance now to learn from this. Okay? Okay. So, kung nahirapan na, i-explain ko lang sa inyo, okay? For the meantime, okay, i-ignore nyo lang muna ito, no? Kasi ang tinotroubleshoot natin ngayon, no, bakit itong float, okay? Hindi siya nag-display ng float values. Okay? Honestly, hindi ako masyado gumagamit kasi nito eh. Okay? So, i-troubleshoot natin, okay? Dito kasi sa sketch, okay, ang ginamit ko kasi, i-convert pa natin eh. Yung number, hindi mo siya pwede i-display kasi number siya eh. Convert mo muna siya sa string. Okay? Kasi may pinagamitan ako nun eh. Now, ito, try natin kung ma-display niya yung float values into string. I-try ko lang muna. Isa-isa lang natin, no? num1, num2. I-divide natin. Lagay muna natin si result sa taas. Result. Okay. num1 divided. Itong si result, okay. Lagay natin. Convert siya. Gawa ko ng isang array. Dedicated na. Yung buffer, okay. Yung itong result na to, plot values, i-convert niyan into string, okay, with this precision, 3 and then 2. 3 means yung sa positive side ng decimal, okay? Nasa 100 places siya. Tapos may 2 decimal values, okay? Hundreds. Okay? Then ibato niya yung value na yun dito sa character string na to. Okay? Character array, string ito. Then itong final, display natin. Gamitin natin yung serial. Ang galing ko na ito. Okay, ma-overwhelm, no? Kasi i-simplify natin to next time, no? Gusto ko lang ma-troubleshoot tong error nito. Bakit? Ang display. Okay, nag-run siya. Tingnan natin. 0-0 pa rin. Ang ako yung magkakaroon ng assignment, ah. Okay.
Assignment ko yan ha, yung division na yan. Okay? Bakit hindi lumalabas yan? Proceed tayo. Kasi tagal tayo dyan. So, nagawa na natin yung, pero yung division, no, kinukuha niya yung whole number. Whole number. Okay? So, ulitin ko, no, yung result, display niya, tanggalin ko na ito. Balik tayo sa dati. I-refresh, no? Ito, tanggalin ko tong comment. So, nag-create tayo ng unang variable na ang pangalan num1. Ang value niya, gagawin na lang natin. Balik natin sa dati. 26. Then, another variable name result, float. Float ang ano niya. Ang intention natin is makuha pati yung decimal point, which is right now hindi siya lumalabas. Ito naman yung formula natin. Okay, how to get dinivide natin yung mga variables and ibinato natin dito sa result. Okay, so yung quotient nito, okay, after ng division, gumamit tayo ng equal operator para i-assign yung result nito dito sa variable na result. And then itong result variable na to, nag-hold na siya ngayon ng value ng division ng dalawang variables na yan. Ipiprint naman natin siya serial monitor. Natin ngayon. Walang lumabas. Bakit? Baba yung numero. Okay. So anything below sa decimal below negative basta negative value siya, hindi siya nag appear. Balik rin natin. I mean nasa decimal values ano siya, basta hindi siya whole number, hindi siya mag-appear sa division. Okay, whole number lang yung lumalabas even though dineclare natin siya as a result. Probably kasi meron tayong modulus na operator. Okay, so, modulus. Okay, kung ang value ng division nakuha niya is 2, okay, hindi rin eh. Anyway, set aside muna natin yung float values in decimal point. Proceed muna, i-continue muna tayo dito sa division. Full number muna kinukuha. Time gawin ko yung palabasin ko yung float decimal values niya. So division, then pasok tayo sa modulus. Tingnan natin kung ano maging resulta. Okay. So 6 ang lumabas. Bakit? Kasi butal lang yun eh. Ang kinukuha ng modulus, yung butal. Okay? So after ng division, okay, ano yung remainder? Yun yung butal. Okay? So yung butal nito, okay, nung dinivide si num2 by num1, okay, 2 whole integer value yun, okay? 2. So it means, okay, yung decimal place niya hindi siya kinuha. Okay? Now gumamit tayo ng modulus, nakuha natin yung remainder. Okay. So, okay na tayo sa arithmetic operator. Then, punta naman tayo sa logical. Actually, marami tayong dito sa arithmetic operator. Rational operator. Okay. Any question, sir? Ating maliwan sa division na hindi lumalabas yung decimal point gawin natin yan sa sunod. Okay, so ang arithmetic operator natin, okay, starts with plus, minus, for multiplication asterisk, okay, then yung division, yung slash, then yung modulus para makuha natin yung what you call this, yung
remainder. Now, meron pa akong na-mention doon, yung plus plus tsaka yung minus minus. Okay? Bago nga pala tayo mag-proceed sa ating relational, comment ko to para hindi basahin ng relational operators. Importante ito ma-detail natin eh. Ang term na ginagamit ko rito, chan. Okay? Kinachani natin isa-isa. So, ano yung ibig sabihin ng plus plus tsaka minus? Ito yung example nito. Okay? Yung unang panahon, okay, kapag mag-i-increment kami, mag-i-increment tayo, gumagamit tayo ng ganitong, okay, for example, n. Initialize na natin siya as 0, okay? Gawin ko tong global variable. Labas ko siya. So, ang value ng n natin initially is 0, okay? Tingnan natin kung ano mangyayari. Papasok lang natin siya sa setup. Tandaan nyo guys na, ito, magkaiwala ito ha. Itong loop. Ito yung ginawa ko na function kanina. Tanggalin ko na para hindi kayo malito. Dalawa lang yan ha. So yung built-in na setup function, yung loop. Okay, right now hindi natin ginagamit yung loop. Okay, kasi one time lang naman kailangan natin i-display. Hindi natin kailangan i-loop. Okay, so ano itong plus plus at yung minus minus? Importante ito, no, kapag gagamit tayo ng looping, kailangan natin nag-i-increment yung number every time na mag-pass siya. Pass means yung dumaan yung program, ikot-ikot. Dito sa setup function, one time lang yan magpapass. Okay, basta yan sa baba. Okay. So kapag nadaanan nyo yung plus plus na yan, mag-i-increment yan. So magsasample tayo, mag-experiment tayo. Define tayo ng isang variable. Okay? Pangalan niya n. So yung n hindi siya reserved. Okay? Hindi siya. Okay. Thanks Sir Ole ah. Okay. Actually, yun narinig kutob ko kanina eh. Actually, hindi ko lang na-try eh. Ang dami kong naisip eh. Yun ang hindi ko na-try eh. Okay. Thank you. Okay. Integer n. Then, declare natin siya as 0. Okay. Hindi na. Declare na siya sa n equals n, okay, plus 1. Okay. Thank you, Sir Orlay. Thank you. Okay. Ulitin natin yan. Okay. Tapusin ko lang ito. Okay. So, yung n equals n plus 1. Okay. So, ito yung increment. Okay. Ito yung symbol ng increment. Okay. Mag-increment ng plus. So, every time na mag-pass itong program natin, okay, ang n natin, okay, initially is 0. Okay, so pag-pass ng program dito, okay, ito, hindi dito magbabasa yan eh, okay, from here yan eh. Okay? Basahin nyo muna ito eh. So, kung ito 0, okay, plus 1, so ang magiging value ngayon ng n is 1 na. Okay. Okay. So, ito yung logic ng plus plus. Okay. So, itry natin na. Try natin. Actually, sir, marami akong, actually, ngayon lang ako ulit nag-program. Actually. So, pagdating sa mga terms at mga sa theory, actually, imut ko na eh. So, ngayon lang ako nagre-recall na lang ulit eh. So, pasensya na kayo, no? Kung minsan yung iba, kalimutan ko na. Actually. So, proceed muna tayo. I-explain ko sa inyo yan. Thank you for,
Okay, at least masaya ako, no? Sir Orley nagtatry siya. Okay. So, at least masaya ako na actually mga tawag dito, motivated yung mga estudyante. Okay? So, n, proceed tayo ngayon, no? Yung n equals n plus 1. Okay. Pakita ko sa inyo, no, kung anong function, ang purpose nito. So, pasok ko dito yung n. So, one time tayo nag-print, okay? One time tayo nag-print. Tingnan natin kung ano yung magiging value, ha? Tandaan niyo, ha? Ang initial value ng n natin is 0. Okay? Pag nag-read ang program, okay, 0 yan, no? Tingnan natin kung anong number ang ipiprint, okay, ni program. Okay. Pinrint niya 1, di ba? Okay. So, pansinin niyo maigi, sir, ha? 1 yung number. Okay. So, dudublehin ko yan, ha? Okay. Dudublehin ko yung statement. Okay. So, i-run natin ulit. Okay. Naging 2 na. Pansinin niyo, guys. Naging 2 na siya. Okay. So, papilitan natin ngayon itong statement. So, sa halip na gamit tayo ng long statement, pwede tayong gumamit ng shortcut. Ang gagawin lang natin, okay? Ito lang. Equivalent nito, okay? Ito lang, guys. Okay? Pinaiksi lang siya. Okay? Ito yung increment. Okay? Nag-increment siya. Dalawang klase yan. Increment at decrement. Ito yung nag-increment. Yung nag-increase yung number. Okay? Ito naman yung nagdi-decrease yung number. Decrement. Okay? So, i-run natin siya. Tingnan natin kung parehas ang magiging result. Okay. Nakita ninyo? Guys. Ulitin ko. Dudublehin ko ulit. Okay? I-run natin ulit. Tingnan natin. Okay. So, parehas, di ba? So, ibig sabihin, ito, pinaiksi lang. Okay. Ang tanong, no? Saan ba ginagamit ito? Okay. Gamitin muna natin yung decrement. Kita nyo yung difference naman, okay? Pero hindi natin pwede gawing 0 to kasi magiging negative to. Try natin gawin natin 3. So, ang initial niya 3, tingnan natin kung ano yung maging result. Okay. 2, 1. In reverse, pababa. Bakit? Initial niya 3. Okay. Nung dumaan siya dito sa code na to, okay, binawasan siya ng isa. Okay? Pinrint. Then, binawasan siya ulit ng isa. Okay? Then, pinrint. Kaya naging 2 and 1. Okay. So, proceed tayo. Okay? So, ito yung increment, decrement. Isang halimbawa nito, okay, gamit tayo ng for loop. Okay? For example, while magpiprint tayo continuously, no? Gawin natin while true. Ang condition kasi ng while, okay? Mamaya gamitin natin yan. Tutorial print line, okay? Print tayo ng print natin yung number, okay? So mag-start tayo ng 0, okay? Gagamit tayo ng increment n plus plus. Tandaan nyo, huwag nyo kalimutan yung semicolon. I-display natin yung value ng n while true, okay? Ito infinite ito, guys, no? Wala tong stop. Kasi naglagay ako true eh, okay? Kasi ang condition ng while hanggang ang condition ng while is true, continuous siya maglaran, okay? Kita ko sa inyo yung okay, wala siyang terminator, okay? Kasi ninyo may terminator. Okay, nakita nyo nag-increment yung number.
Pero non-stop yan, hindi hinto yan. Okay? So, paano natin pahintuin yan? I-break muna natin. Comment ko muna ito. Sino yan? Jana. Bago yan ah. Okay, so nag-stop na siya, no? Hello, Jana. Estudyante ba siya? Okay. So, baguhin natin ngayon, okay? Itong while na to, okay? Previously, ginamit natin true. Okay? So, ang gagawin natin, sa halip na gamitin natin true, kasi mag-infinite yan eh. Okay, gamit tayo ng proper condition, okay? So, while n, okay, less than 100, okay, nag-set na tayo ng limit, okay? Run this statement, okay? Block of statement. Ano ibig sabihin yun? Habang yung n, okay, ay less than 100, mag-loop ka. Yun ang ibig sabihin nito. Okay? Naintindihan, class? Okay, so while n is less than 100, okay, loop. Ito natin. Dapat mag-n yan after ng 100, ika-100 niya. Okay, so nag-stop siya ng 100. So, nakita nyo yung paggamit ng while. Okay, so yun ang gamit ng increment. Okay, so ginagamit ito kapag gusto mo i-run continuously yung isang program. But since, okay, sa Arduino, no, meron na tayong loop, hindi mo na kailangan ito. Okay, pwede mo gamitin ito sa ibang task mo, okay? Pero the point is, kung kailangan mo i-loop yung isang task, okay, pasok mo na lang dito. Okay? So, continuous ito. Pasok mo naman ngayon dito yung n. I-run mo. Hindi mo na kailangan mag-run ng while. So, continuous to. Wala tong stop. Yun lang ang problema sa loop. Okay? Infinite yan. Continuously nag-loop yan. Hindi maginto. Now, proceed tayo sa ano. Logical tayo. Operators. Para mas malinaw. Now, relational operators, okay? Relational muna, okay? Ginagamit to, okay? Compare yung dalawang value. So normally, ang kailangan natin malaman doon is either true or false, or we are expecting a value of boolean, okay? True or false, 0 or 1. Okay. Example, okay? Set tayo ng dalawang integer ulit, okay? n2, n1, false. Okay. So, if n1 is less than n2, i-print natin ito. n1 is done. Otherwise, okay, pwede tayong gumamit ng another if, or pwede tayong gumamit ng else. So for the meantime, okay, if muna ang gamitin natin para hindi masyado complicated. Now, kung yung n1 natin na variable is greater than n2, then greater than 2. So right now, ano ang value ng n1 natin? 20. Value ng n2 natin is 10.
So, alin dito ang relational operator? Yung greater sign. I-indicate ko na rin yung mga relational operator. Okay? Yung double equal sign. Yung not equal sign. Greater. Yung less than. Yung greater than or equal. Okay? Greater than or equal. Or less than or equal. Okay? Lahat yan titestingin natin. Okay. So, gagamitin muna natin yung less than and greater than relational operator. Try natin i-run ngayon yung program. Natin kung ano yung maging result. Okay. N1 is greater than N2. Tama ba? Okay. N1 is greater than N2. Correct. Okay. So, i-reverse natin yung value. Gawin ko itong. Okay. Guys, relational operators ito, no? Okay. Yung unang ginawa natin, ginamit na set is yung arithmetic operators. Ito naman, relational. Okay. Nare-relate natin yung dalawang variable or multiple variable. So, N1 is less than N2. Tama ba? Okay. Now, nagamit na natin ito. Gamit tayo nito. Okay. Greater than or equal or less than or equal. Or equal. Okay. So, from here, okay, greater than, equal, and 2. Para natin i-verify yan. Gawin natin siyang equal. Tingnan natin kung kanino siya. Actually, mag-trigger to both eh. Kasi parehas siya may equal eh. Kapag pinarehas natin equal yan, malilito ang program yun eh. Actually, ito, ibabalid niya to eh. Okay? Pwede niya i-display ito, itong una. I-display niya rin itong pangalawa. Bakit? Kasi equal eh. Kasi or ito eh. No? Ibig sabihin nito, equal or less than. Okay? Yung isa naman, equal or greater than. Okay? So, equal or greater than, equal or less than. Okay. Now, dito sa value ng dalawang variables natin, paparehas natin siya. I-equal natin siya. Tingnan natin kung i-trigger niya both. Teka, comment lang natin to. Binasa ng compiler. Okay. So, mag-error siya. Hindi naman siya kasi command. Okay. So, tinrigger niya both. Bakit? Kasi equal eh. Kasi ito yung ano eh, ang statement eh. Okay? Hindi ito magti-trigger, okay? Kung gagamit tayo ng else if. Okay? Posible. So, i-adjust natin ngayon. Gawin ko ngayon, gawin natin greater C. Palagay ko, self-explanatory na ito eh, no? So, hindi na tayo masyado mag-dive dito. Ito na lang sa equal or not equal. Okay? So, importante rin itong dalawa. Okay. N1 is not equal. Equal. N1 is equal. So, right now, ang current values natin is 2030. So, hindi to equal to dalawang to. So,
Obviously, ito yung iti-trigger niya. Tira natin siya. N1 is not. Parehas natin. N1 equal than N2. Okay. Sir, take note ha. Tandaan nyo to ha. Itong relational operators na to. Itong double equal sign. Huwag kayo gagamit ng equal. Okay? Hindi yan relational. Mag-e-error yan. Wala yan. Hindi yan mag-ano. Try natin kung mag-compile yan. Mag-compile siya pero hindi yan N1 is not equal than it. False eh. False yan eh. Okay? Parang nag-assign ka lang yan eh. So, ang relational, okay, either equal sign or exclamation equal sign. Ano yung ibig sabihin ng exclamation? Exclamation, parang nire-reverse mo yung value. Okay? Kung halimbawa ang value nito true, pag nilagyan mo yan ng exclamation point, okay, ang inverted value ng true, false. Okay? Na-get ninyo, guys? Yung pinang halimbawa, okay? Halimbawa, gagawa tayo ng isang boolean, okay? N ulit. Ang value niya, false. Lalagay ko dito, if n equals to true, kaya ito ha, tingnan nyo ha, if n is equals to true, print this, okay? True ha, tandaan nyo, yung value ng n false ha, pero ito true, pero tingnan nyo yung gagawin ko, inigit mo lang siya, okay, not equal to true, parang na-reverse mo lang din, pero kung halimbawa, okay, kung ilagay ko ng n, false yan, di ba? Okay, if n is false, kasi ang iraran ng f, okay, yung true palagi ang result. So kung ang n is false, so false yan ang n eh. Hindi niya ito ipiprint. Okay, let's tingin natin ha. Wala siyang pinrint. Bakit? Kasi ang value ng n false. Okay, tingnan nyo yung power ng exclamation point. Nilagay ko yung exclamation point, tingnan nyo ang mangyayari. Ano nangyari? In-invert niya yung value. Okay? Binaliktad niya. Pansin niyo? Okay? Kung yung value ng n is false, pag nilagyan mo ng exclamation point, babaliktarin niya yan. Gagawin niyang true yan. So, yun yung power ng tawag ito ng exclamation point. Ang halimbawa rin yun. So, ito. Parang ito, ganito rin ang ginawa niya sa equal sign. So, yung equal, nilagyan niya ng exclamation point, ang ibig sabihin, not equal. Okay? So, may shortcut doon, okay? Kung gusto niyo ay hindi na humaba yung diba, ito yung ano niya, not equal to true. Example, no? Direktan na ninyo dito. I-reverse lang niya yung value. Kung yun ang gusto niyo mangyari, ha? Depende sa program niyo pala. Tapos na tong relational operators na. Hindi naman tayo na operator, logical. Na susunod mahaba. Wait lang,
Nasundan ba ninyo, sir? Mga sir, nandiyan pa kayo? Nasusundan ba ninyo? Yung sa, wala bang tanong dun sa arithmetic tsaka sa relational operators? Okay lang? Okay. So, proceed tayo dun sa ano Proceed naman tayo sa susunod na logical operators. Logical operators. Double N, okay. Double pipe, exclamation. Actually, yung exclamation, kadi-discuss ko lang actually. So, part siya ng logical operators. No? Okay. So, saan ginagamit ito? Doon pa rin sa if-else. Okay, so continue tayo, no? Itong tatlong logical operators, saan natin pwede gamitin yan? For example, no, gamit pa rin tayo sa if, okay, condition n1. Pwede rin tayo tawag dito, mag-test ng character, okay, or string, kung equal sila o hindi. Depende, no? Hindi lang integer, hindi lang float. So, try tayo ng character. Example. Okay. So, mag-test tayo ng condition ng character. Itong if, for example, if, so, n1, okay, equals, relational operators pa ang gamit ko. Pero, pakita ko sa inyo kung saan gagamitin itong logical operator. If n1 is equal to n, iparehas na natin dito. Dito ngayon papasok yan. And, okay, n2 equals to c, character. Serial int line. Both true. So, dito sa statement na to, no, explain ko sa inyo, no, ang or kasi, okay, ito kasing end, okay, represent this word, no, end, mandatory. Okay? Yung double pipe, ang ibig sabihin yan, or. Ang exclamation, okay, it means, tingin ko obvious na, no, not. Okay, ano ibig sabihin nito? May dalawa tayong condition na pina-verify, okay, sa if condition. Okay? Okay, o program control, okay? Dito sa if, okay, pina-validate natin, okay, kung si n1 ay equals to the character n. And, okay, n, ayun ang catch doon okay? And, n2, okay, is equals to character c. Okay? So, i-try natin i-run siya.
Okay? Dinisplay niya, di ba? Okay, dinisplay niya. Now, babaguhin ko yung isang karakter dito. Okay? Wala siyang kaparehas. Okay? Tingnan natin kung i-run pa rin siya. Okay. Hindi siya in-execute. Okay? It means, after validation, nag-return siya ng false. So, hindi niya nirun itong statement na to. Okay, bakit? Kasi isa sa condition ay hindi na validate as true. Okay? Ito nag-validate to as true, pero ito nag-validate to as false. So, since yung logical operator natin is AND, ibig sabihin mandatory na kailangan both ay mag-return ng value na true. Okay? Na-catch nyo, mga sir? Okay? Ulitin ko ang ibig sabihin ng AND, mandatory yan na itong condition nito, after ito ma-validate as true, kailangan itong isang to ma-validate din as true. Kung hindi ito ma-validate both itong condition na to, okay, hindi siya i-execute. Okay? Hindi i-execute yung block statement na naka-include dito sa if statement. Now, babaguhin natin ngayon itong logical operators natin. Gagamitin natin OR. Okay? Double pipe. I-run natin siya. Nag-run siya. Pansinin nyo, no? Isa lang ang tama rito. Ito mali ito. Pero ni-run siya. Bakit? Kasi hindi mandatory na kailangan dalawa ay mag-validate as true. Okay? At least, isa sa kanila. Okay? Ngayon, kung meron kang multiple na condition, pwede ka pa mag-add ng isa. Okay? 3, kunyari. No? Basta OR. Okay? Okay. So, kung lahat ito nag-return ng value as false o nag-validate as false, okay, that is the time na hindi ito i-execute. Pero kapag gumamit tayo ng pipe na OR, pipe symbol, operator, okay, ibig sabihin niyan, kahit isa lang dito ang mag-validate as true, okay, i-execute pa rin niya ito. Okay, so malinaw mga sir, no? Okay. So now, proceed tayo ngayon dito. Ito actually na-explain ko na ito, no? Itong NOT, napakita ko na kanina. Dun sa boolean. Ulitin ko na lang para ng boolean. Boolean yan actually. Pinaiksi lang. And false. False. Read natin. Read natin ngayon, okay? Tingnan ko kung ubra ito. Tama ba to? O, tinanggap niya. Okay. So, pansinin nyo, in-invert yung value. Okay, itong exclamation point, okay, yung value ni n is false. Okay? Pero ang lumabas dito, 1. Actually, 1 represent true, no? Okay? Decimal value, true. Ibig sabihin, ini-invert ni exclamation point yung value ng isang boolean. Okay? Isang operation. So, tapos na natin yung arithmetic. Tapos na natin logical. Tapos na natin yung relational operators. So, proceed naman tayo sa sunod. Flow control. Bago yan.
Okay. So actually nakuha na natin yung multiple topic dun eh. So yung if else ipapakita ko muna no. Magamit na natin yung if else. So kung single condition lang ang kailangan natin. If x equals to gumamit tayo ng conditional operator na 0. It means yung x natin dapat integer. Okay? Then gawin natin x, increment natin yung x na by 1. Okay, serial print natin. Pero natin ito. Declare muna natin. Ganito pa. Kuha tayo ng local variable. Initial value. Itong naging 1 siya. Ibig sabihin, nag-validate siya. Now, gagamit tayo ng else. Yung else, yan yung kung itong statement ito, hindi siya mag-return true, okay? Instead of this, okay, pag ito hindi nag-validate as true, ito ang gagamitin niya. Gawin natin 2. Okay? So, pag ito baguhin ko, gawin natin 3. Okay? So, pag ito nag-return as hindi siya mag-validate, hindi niya i-execute ito. Instead, ito ang i-execute niya. Okay? Pero natin. Okay, 5. Ano nangyari? Bakit naging 5? Ganito yan. Originally, ang x natin ngayon is 3. Pagpasok na dito sa unang line ng if, okay, binalidate siya. X is 3 right now. Okay. Is it equal to 0? False. Okay. No. Okay. Sunod siya sa pinaka-last statement. Else. X equals error na niya na to automatic. Wala nang validation. Ito yung last option. Okay. So, last statement. Ang gagawin niya, check niya lang itong code na to. So, yung 3 yan, equals 5. 5 na yan. Now, gamit tayo ng else if. Now, kung meron kayong multiple condition na gusto mo medyo nakaka-relate tayo, okay? Full age. Okay? Greater than age. Age is greater than 12. Okay.
age is greater than or equal to natin yan. Tingnan natin. Age natin. Greater than, less than, greater than 10. Okay. At, and may tayo ng ang age kailangan greater than 10 pero not greater than 99. Okay, nakita nyo guys, no? Gumagamit na tayo ng ano dito. Vertical. Operators. Age less than 100. Okay. So yung age niya is greater than 10 and less than 100. Okay. So ibig sabihin yan 1 siya. So baguhin din natin. Kasi magdugtong yung dalawang overlap. Find logic. Okay. Age greater than 1 and age less than 25. Okay. Now, para ito dugtong kasi dito eh. Okay. Walang ma-miss na ako dito. Age natin 3. Okay. Mabaguhin natin yan. Tama ba ang condition? And gumamit ako ng and operator. Ibig sabihin mandatory. Okay. Na both condition ma-meet niya bago niya i-execute itong statement. Okay. So kung ang age is greater than 1 and okay, and hindi or. Okay, and age is greater than 6 less than 16, okay, you're a boy. Else if, pansinin ninyo, no? Dagdag ako ng isa pang condition, okay, to validate, okay. Gamit kayo ng else if. Ito. Okay. Now, walang limit ito, no? Pwede ka pa mag-add hanggat gusto. How many condition? Make sure na valid yung conditioning mo. Ginagamit, parameter. So, you're a man, okay. Your age is less than 100. Okay, greater than 16 and 100. Pag wala kang na-meet dito na age, means the guy is not existing. Okay. Try natin i-run ngayon. Okay, you're a boy. Tama? See, bakit? Yung age na ginamit na, ang value ng age currently is 3. So, pasok siya within this statement. Okay? Dito pa lang uminto na siya. Okay? Dito, hindi niya ma-meet ito eh. So, i-ignore lang ito ng program. Okay? Ulitin ko age equals 3. 3 greater than 1, true. Okay? And 3 less than 16, true. Okay, execute this. Ito, check naman natin. 3 greater than 16, false. Agad, okay? Si Mano, ignore na yan. Kasi ang condition, ang operator natin dito, n, hindi or eh. Kung ito, ginamit natin double pipe. Okay? Baka i-consider pa ito, pero hindi eh. Or ang ginamit natin. So,
Mga sir, no, magpo-pause lang ako saglit ha. Hindi masyado malaki yung video natin.